Wow naman! Bango-bango naman yan ate, lalo tuloy ako nagugutom. Ako, Cecilia, halatang-halatang binobola mo ko, no? Ano ka ba? Kaumpisa ko pa nga lang magluto. Alam ko na yung iuungot mo sa akin, yung itsura mong yan. Hindi. Okay? Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, hindi. Kung yung paglipat sa bagong bahay, ayoko, okay? Ayoko. Ate naman, ate, di ka ba, isipin mo hindi ka ba na-excite? Di ka ba natutuwa na finally makakasama na natin mga magulang natin? 30 years old lang ako nung umalis sila no. Ikaw nga halos hindi pa nagsasalita. Ate, para magtrabaho, para sa atin, di ba? Para sa kanila. Para magkaroon sila ng maayos na buhay. Ate naman, damay-damay na yun. Saka ate, nasasabik na rin ako mabuo tayo bilang isang pamilya eh. Saka chismis ni Kuya Noel maganda daw yung bahay, sosyal. Di katulad dito sa bahay ni Lola, parang any moment papalayasin na tayo ng mga anay dito. Alam mo ikaw, masama kang bata. Ay nako, bahala ka nga. Bahala ka na. Bahala na ako? Okay na? Ganon? Bahala ka na. Ate, thank you. Excited na ako. Thank you, ate. Sige na. Cecil, ako rin hindi ako sasama. Okay. Wala naman akong balak kumbinsihin ka Kakapagod. Eto naman, nagbibiro lang ako. Masyado kang maselan. Naka-impake na nga ako. Tara na! Bilisan mo, anong oras na? Takbo! Bilis! Dito na tayo. Eto na bahay nyo. Hoy, alalayan. Paano mga gamit ha? Muna na sila mamamasagin dyan. Sige. Ito na po ma'am. Konting alalay lang Ang laki dito. pala ng bahay nila Dahan-dahan nanay at tatay lang, dito. dahan-dahan. Bakit di tayo dito tumira? Eh kasi nga, hindi ka pa tapos mag-aral. Alam mo, in fairness, bagay tayo dito. In fairness, malaki rin nalilinisin ko. Dali. Kaya dapat malaki rin ang bayad ko ngayon. Ha? Garahe oh. Ganon. Pasok po kayo. Pasok po. Ito po Wow! ang living room. Dito po ang kitchen. Rika, magkaganda-ganda. Sa taas po yung mga kwarto. Ganda, fairness. Dito po yung dining. Ganda ng bahay. Tingnan mo, oh. Ayan, oh. Ang laki po ng dining, ano? Nagustuhan niyo po ba? Kagalang-galang na hukom. May mahalaga pong pahayag ang aking kliyente. Nagkasundo ang magkabilang panig sa isang kompromiso. Isusuko ni Rosita Monteverde ang batang si Adrian Monteverde kay Elsa Abrigo at bilang kapalit, inuurong namin ang kaso laban sa kanya. Bakit ginawa mo yon, Elsa? May papanalo natin ang kaso. Hindi mo na kailangan gawin yon. Anong gusto mo? Patagalin ang kaso. Pero tayo nasa matuwid. Pero kapag ginamit ni Rosita ang pera niya, baka tuluyan ang mawala sa akin ang anak ko. Kaya niyang bayaran ng lahat. Kung sino-sino nang binayaran niya para lang maagaw niya si Adrian. Kaya niyang gawin uli yun. Andy, nawala na ng minsan ang anak ko. At nang mawala siya, paulit-ulit akong namatay. Sa loob ng 6 na taon, halos gabi-gabi akong dinadalaw ng masamang panaginip. At bumabangon ako sa tuwing narinig ko yung boses na yon. Umiiyak. Malayong malayo. Adrian! Adrian! Where are you going? I'm going home. But you're home. You're home. You're crying again. Why do you always cry? I cry. I cry because I'm happy. I'm happy that you're here with me. That's weird. When do I see my mommy? I want to go home.
Malu? Nananaginip ka? Oh, uminom ka. Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo at na lumugi ang dibdib mo. Para na tayong pamilya dito. May sikreto ko. Ano? Nakapatay ako ng bata. Ha? Dati akong nurse sa Canada. Oh. Meron akong pasyenteng batang babae. May cancer. Pinabando na siya ng mga magulang niya. Sinaksakan ko ng gamot yung dextrose niya. Nagkamali ka nang ibinigay na gamot. Sinadya ko. Pinatay ko siya. Diyos ko. Gusto ko lang naman tapusin ang paghihirap ng bata. Ang ngawa ako eh. Hanggang sa nakulong ako. Pagtapos ng 2 taon, nakalaya ako. Akala nila nagkamali ako ng magbigay ng gamot. Dahil ng pagod at puyat. Pero ang totoo nun, pinatay ko siya na sa awa. Nawawa ako sa boga. Ako na bata. Huwag mong masyadong sisihin yung sarili mo. Kung ako man siguro nasa lugar mo, baka ganun din ang ginawa ko. Sa ating dalawa na lang ito. Sa ating dalawa lang. Makakaasa ka. O sige, magpahinga ka na. Ha? Oh, mahiga ka na.